Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, Gising ka. Gising ka, dadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per oras dito. Super Pinas TV. Super Pinas. Let's get very direct on this, sir. So, is or are drug-related crimes on the rise, sir? No. Mas mababa kami ng 60% based on sa data namin. Ha? Wow. Kaya nga sabi ko, are we sure that pumunta ka sa barangay? Kasi baka mali yung reports natin kasi mas mababa kami ngayon. By 60%. Yeah, more From than- what year to what year are we No, talking about? comparing between 2016 to 2018, no? Yung time nila at time namin dito ngayon ng ano. Kasi there's no comparison eh. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Huh? Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, Gising ka. Gising ka, dadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per oras dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, eto yung ano natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa about crime. Mas nabobroadcast lang ngayon kasi hindi dati takot mag-report. Oh my God, parang sinabi niya na ang drugs is, di ba, parang energy drink? Diyos ko, Marvel, so gina-justify mo pa. Narinig niyo yung kanyang sinabi? Ang drugs daw ay pangpagising, so, okay lang? My God, droga pa rin yan. Grabe. Alam niyo mga lords, the way nila gina-justify ngayon yung mga gumagamit ng droga, ang soft, no? Parang ang dating sa ating mga mamamayan, parang, di ba, ang dating sa atin, parang, okay lang, di ba, parang, sige lang, total, may second chance naman. Di ba, yung parang, napaka-soft nila, walang, ano no, yung implementasyon nila, hindi hard. At mas lumiit daw sila ngayon ng 60% pagdating sa crime. At, di ba, nare-report na mga gumagamit ng droga. Na well, in fact, maraming mga Pinoy ang nakaka-obserba sa buong Pilipinas na nagsibalikan na talagang gumamit, di ba, ng droga, yung iba nating mga kababayan na nahinto na sana sa paggamit, kaya lang, ngayon, balik na naman sila. Tapos, ang sinasabi nitong si Marvel, lumiit daw. Ayan na naman, di ba? Ayan na naman kayo. Sige, i-mind condition nyo pa mga tao. Pero tayo mismo mga lords na nasa ibaba, diba? Nasa ilalim. Ang masang Pilipino na mismo ang magsasabi ng katotohanan, Marvel, diba? Kung totoo ba yung sinasabi mo or kasinungalingan. Pag-uusapan natin, ito po, no? Yung pong droga, ayon dito kay Marvel. Bakit? No? Question po natin, no? Sa matagal na panahon, maliit pa lang po akong bata. Ganto pa lang ako kaliit. Wala pa po yung mga shabu. Iba pa po yung mga alam natin droga noon, no? Kailan lang sumikat yung mga shabu na yan. Malit pa lang ako, tinuturo na sa amin sa elementary na masama ang pagdodroga. Bakit? Bakit po nasabi ng ating Chief PNP? Parang ang gustong palabasin yung pagdodroga ay nakakatulong pa sa ekonomiya. Ganun na po ba tayo? Ganun na po ba yung Pilipinas ngayon? Puta mag-export na tayo kung talagang ekonomiya pala ang gusto natin, no? Magtimpla na tayo rito. Ibang klase rin eh. Ayan po pag-usapan natin. Yan pong sinasabi ni Marvel. Pagdududahan mo na ngayon, sila po yung nagsabi na 62% bumaba po ang krimen, no? 62% bumaba ang krimen mula kay Pangulong Duterte. Yan po ba mga matitino po yan? Yung mga magsasabi na parang maganda pa, no? Hindi ko naman sinabing direkta nilang sinabi. Pero yung pinangangatwiranan mo, yung kabutihang dulot ng droga, grabe. Ibang-iba na po talaga. May dalawa na po tayong katotohanan sa Pilipinas. Yung katotohanan po na sinasabi na halata na natin yan, matagal na, di ba? Iisa-isahin po natin yan. Sa krimen, meron pong katotohanan na sinasabi si Pangulong Marcos, mababa ang krimen. Pero hindi po yan yung sinasabi, no? Ng mamamayang Pilipino, saksi kayo. Ako, nasaksihan ko po, hindi po mangyayari kay Duterte na dun titira sa sari-sari store yung addict. Wala nang takot ngayon.
no? Doon na tumitira, pinauwi ng asawa. Umuwi ka na. Dito ka pa nagaganyan. Parang normalidad lang eh. Meron din pong mga dalawang katotohanan sa survey. Saan ka nakakita? Parehong survey. Parehong third quarter. Yung Pulse Asia. At saka yung isa nagsasabi, kulelat si BP Sara. Yung isa nagsasabi, pinakamataas si BP Sara. Pucha, lahat po yan. Kahirapan, flood control, etc. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo po, sa dami po ng AI na naglipana, no? Sabi nga natin, okay na yung huli tayo sa balita. Pero ito po, totoo po to. Totoo pala yung pinakita natin kanina. Yan po ay bahagi ng interview ni General Marbil, Chief PNP, no? Pinakamataas na pinuno ng PNP. Marami po siyang pinag-usapan doon, tulad po ng krimen, bumababang krimen. Kasi, alam niyo sa totoo lang, napaka-insecure. Opo, interview niya kay Pinky Web. Napaka-insecure po ng gobyernong ito sa nagdaang gobyerno, no? Bakit po tuwing kayo ay tuwing po kayong may magandang balita, kinakailangan nyo pa pong balikan yung gobyerno ni Pangulong Duterte at ikumpara? Kaya tuloy yung mga tao nagre-rebellion. Imbis na tanggapin namin, di ba? Sa totoo lang po, bakit po nagdududa kami sa mga sinasabi nyong datos? Kasi lagi po ninyong kinukumpara na mas maganda yung pamamalakad ngayon kaysa noon. Hindi ko po maintindihan kung bakit lahat ng tao sa gobyerno ngayon sip-sip. Sip-sip kay Marcos, sip-sip kay Martin, sip-sip kung sino pan sinisip-sipan ng mga... Hindi ba kayo makapagtrabaho lang ng maayos lahat? Hindi ba kami matutuwa kung bumababa yung krimen? Maaasar po kami at kukwestiyonin po namin, no? Kaya po naku-question yung datos ninyo. Kasi sasabihin ninyo, wala naman kami pakialam. Sinabi nyo, bumababa ang krimen. Ay, salamat. Bumababa ang krimen. Ibig sabihin, nagtatrabaho yung mga pulis. Masama po ba yun? Hindi po. Tatanggapin namin yan dahil pag sinabi nyo bumababa ang krimen, putya, maraming salamat sa mga kapulisan. Nagtatrabaho kayo. Bumababa ang krimen. Pero once na kinumpara nyo na, sasabihin na, sinabi ni Marbil to dito sa report, na mas maganda daw yung palakad nila ngayon sa PNP kaysa yung palakad nung nagdaang administrasyon. Eh puta, dyan na kukwestiyonin ng tao kung totoo ba yung pinagsasabi nyo. Alam nyo po, never namin naringgan si Pangulong Duterte na nag-report ang PNP. Mababa po ang krimen ngayon. Hindi po katulad nung panahon ni Aquino na ganito po. Puta, wala pong ganun. Trabaho lang ng trabaho. Bakit po napaka-insecure ninyo? Yun yung tanong ko eh. Bakit tong gobyernong to insecure na insecure sa mga achievement ng nagdaang gobyerno? Wala naman sana kayong problema. All you have to do is to follow. Diba? All you have to do is to ituloy ninyo. Continuity. Hindi na kayo kinakailangan mag-isip pa. Mahal na mahal si Tatay Digong ng mga tao dahil sa mga ginawa niya. At nanalo ka rin dahil ginamit nyo nga yung mga Duterte. Continuity lang. Hindi na po kinakailangan ng mga kung ano ginawa ni Duterte. Itutuloy lang. Bakit kinakailangan yung ma-insecure? Samantalang nanalo ka, paalala lang natin, nanalo si BBM, ang dala-dala nila, unity and continuity. Itutuloy namin ang mga ginawa ni Duterte. Kung hindi ka naniniwala sa ginawa ni Duterte, dapat hindi mo sinabi, dapat hindi mo kinuha yung anak niya. The fact na niligawan ninyo yung anak niyang si Sara Duterte, naniniwala kayo na very popular si Pangulong Duterte. At kaya po siya popular dahil po sa kanyang mga isinagawa. Hindi po pwede na popular ka mula simula hanggang katapusan. Si Erap, very popular nung nagsimula. Hindi tumagal. Naubos yung popularidad.
Nag-people power to pa nga eh. Natanggal pa nga sa pwesto eh. Di ba? Si Pangulong Duterte po, mula nagsimula, mas popular pa nga siya nung nagtapos eh. Mas popular pa siya. Umakyat pa yung popularity niya. Siya lang yata yung tanging presidente na nung natapos ng panunukulan, mas popular pa kaysa nung nagsimula. Ano ibig sabihin yan? Ano ipinahihiwatig niyan? Gusto ng mga tao ang kanyang mga ginawa. Ngayon, magre-report kayo. Eto lang naman yan eh. Tinanong si Marbil, di ba? Oh, ano masasabi nyo? Sabi ni Pangulong Duterte, pilinay pa yung sa Senate hearing. Bumabalik na ngayon. Bumabalik na ngayon yung mga krimen dulot ng droga. Rape yung mga bata, rape yung mga bata. Yan yung hinalimbawa ni Tatay Digong. Yung mga krimen na yan ay dulot yan ng droga. Mag-segue lang tayo ng konti. Etong Dan Fernandez na to, pambuisit eh, no? Alalahanin daw natin ngayong Semana Santa, ay hindi pala Semana Santa, Undas, no? All Saints Day, yung mga nabiktima ng war on drugs. Alam niyo po, bakit hindi natin alalahanin yung mga biktima ng mga adik? Yun po, walang kalaban-laban yung mga bata na ni-rape, mga pinagtripan. Parang yung ano, no? Parang sa kanila yung inaping sektor yung ano, parang inaaping sektor eh. Api ba yung sektor ng mga adik? Puta, grabe kayo kung makapagsalita. Alalahanin natin ang mga ang biktima. Kala mo talaga, ano eh. Paano po yung mga biktima ng mga adik? Wala lang. Kakalimutan nyo ba ang naidudulot sa mismong pamilya niya ng isang adik? Mapaalala ko lang sa inyo. Ang isang adik po, pag may adik kayo sa pamilya niyo, no? Ang mga adik po, nauubos po ang mga gamit sa bahay. Kung ang namumuno po ay adik, bebenta lahat. Puta, electric fan, television, lahat yan. Puta, meron pa nga ako nababalitan, bubong pa ng bahay nila, binibenta eh. Hindi lang po yung ibang tao na bibiktima ng mga adik. Minsan, pati pamilya niya. Alam niyo po ba, pati bubong? Puta, ano nangyari sa bubong natin? Wala namang bagyo. Binenta bubong. O, iba pa yung pananakit. Binibenta yung gaso. Malupit yan eh, no? Nag-ano na ka na ng kanin, di ba? Kumbaga yung bigas. Puta, hinugasan mo dahil may napanis pa na tira kagabi, nakalimutan hugasan. Hirap na hirap ka, tapos inaamoy mo pa kung may amoy panis pa na bigas. Puta, nung isasalang mo na, walang... wala yung M-gas. Lahat po talaga mabebenta kasi hindi magtatrabaho dahil po sino tatanggap. Kaya tama po si Tatay Digong. May isa lang sa pamilya nyo na adik. Laking problema. Yung M-gas mismo. Naroon yung kalan eh, di ba? Naroon yung kalan eh. Wala namang bibilin, mas mahal yung M-gas eh. Nagugas ng kaldero. Inis-is. Punta sa salang. Asan yung M-gas? Aktor na si, anong pangalan? John Wayne Sase. Nakita ko magandang lalaki, kahawig ni, ni Patrick. Di ba? Kahawig ni Patrick eh. Biruin nyo yun. Yan po, totoo po yung sinasabi ni Pangulong Duterte na yung mga krimen dulot ng droga nagbalik na. Sabi nga ni Abalos
Ngayon, ngayon. 7 sa 10 krimen. Ngayon, dulot ng droga ngayon. Sabi ni Toyo. dapat may play na lang ako eh. Bumalik na po yung droga. Noon pa yan. Noon pa.